Mga sangkay, masyado pong nakakapanglumo itong mga nadidiskubre ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito na naman mga sangkay, may bago na naman pong nadiskubre. At ang malala po dito, isa pong project ni Tatay Digong mga sangkay ang nakita na kinurap po ng kung sino mga tauhan ni PRRD mga sangkay ang proyekto at sobrang laki. Milyong-milyon, limpak na pera mga sangkay ang nanakaw. So, very alarming na itong nangyayari ngayon, ano? Mga sangkay, sobra na po talaga itong mga nakikita ni PBBM na ngayon lamang for the first time nangyari na nadiskubre. Kasi wala naman pong presidente mga sangkay na naging busy para tingnan yung kanilang mga project, si PBBM lang, no? Kasi noon mga sangkay, basta may proyekto, okay na yan. Titingnan na lang kung lalabas sa dokumento na tapos na. Grabe. Ang hindi natin alam, mga ghost project yung karamihan at yung iba naman, mga substandard na sisira lang. Kagaya po nitong nadiskubre ni PBBM. Anyway, bago natin pag-usapan yan at bago tayo mabad trip ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Yan. Ano pang iniintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito kasi mga sangkay, sobrang ibinalita ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ngayon nga po mga sangkay, kalat na po. Nasa mga media na rin, isang 114 million rock netting project na ginawa pa noong 2018-2019, overpriced, substandard at imbes na magbigay ng proteksyon ay naglagay pa ng buhay sa panganib. Mahigit 260 million rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura. Ilang buwan lang matapos mabuo, parehong useless. Ewan ko mga sangkay, anong nangyayari sa bansa natin. Wala po talagang matino na, no? Iilan na lang. Mga sangkay, kung hindi si BBM nagsiwalat, wala. Wala po talaga. Walang lalabas na ganito. Kasi matagal na po itong nangyayari mga sangkay, ngayon lang po talaga pumutok. Isipin nyo yan. Ang laki ng ginastos ng gobyerno, nagsayang lang pala tayo ng pera. Ayan, mga sangkay. Muling pinagtibay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paninindigan laban sa kapabayaan at katiwalian matapos madiskubre ang depekto sa 114.18 million rock netting project sa Cannon Road na ginawa noong 2018 hanggang 2019. Panahon ng rehimeng Duterte. Inatasan ng Pangulo ang agarang pagkukumpuni at pananagutin ang mga responsable upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at residente. So isa sa dapat managot dito mga sangkay, si Mark Villar. Isa po dapat dito sa tanungin anong ginawa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga sangkay, maraming ganito, hindi lang panahon ni PBBM. Panahon ni former President Rodrigo Duterte. Maraming ganyan. Yung ginawa, pero substandard. Pag dumaan ng ilang mga buwan, nasisira. Ganun lamang po yan. Grabe. Sobra tong ano. Ito kasi may ebidensya talaga. May ebidensya si PBBM. Hindi ito baka sabihin nila political persecution or anything. No guys. Hindi po political persecution yan dahil may ebidensya. Ayan o. Ayan o, anong ginawa nila mga sangkay yan? Kasi hindi po inayos yung pagpapagawa. So nangurap lang po sila. Kaya ngayon, in-expose ito ni Magalong, Mayor Magalong at PBBM. Kasi nga po,
Alam niyo, dinadaanan po itong mga sangkay doon sa Benguet. Dinadaanan po yan papuntang Baguio. Nadaan ako dyan eh. Nadaan na po kami dyan. Mga sangkay, ginagawa pa po. So, talagang hindi matapos-tapos ang proyekto pala kasi itong mga substandard na mga pagpapagawa, pambihira. Maraming ganito sa buong bansa natin. So, kailangan po itong matingnan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pambihira naman. Di na sila naawa sa sambayan ng Pilipino. Mayor Benjamin Magalong at President Bongbong Marcos exposes Duterte project since 2018. 260 million na bulsa during Duterte 2018. Grabe. At alam niyo, hindi lamang po 260 million yan. Malamang marami pa pong proyekto yan. So, kailangan makita po yan ng taong bayan. I-expose sa PBBM lahat para magkaalaman na. Kasi hindi po ito yung tipong kagaya ng iniisip ng iba na parang political persecution. Pinong-politika lamang ang mga Duterte. No, guys. Kasi ini-expose ni BBM, hindi lang yung kay Duterte, kahit yung kanya. Kahit yung mga project sa panahon niya, ini-expose niya. Hindi lang kay PRRD. So talagang tinitingnan lang ngayon. Alangan naman itago yung date. Diba? Alangan namang itago kung kailan ito ginawa. PBBM Mayor Magalong slams Duterte administration ghost project in Benguet. Useless. Substandard. Mahinang klaseng materyales ang proyekto ng dating administrasyon na may bitak at madaling gumuho base sa inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Benjamin Magalong. Ang proyekto ay nagsimulang maitayo noong 2018 hanggang 2019. So, ang nangyari mga sangkay, nasira patuloy yung ibang mga project na nakapaligid dahil po doon. Gumuho mga sangkay. So, walang kwenta sa madaling sabi. Ngayon, ito yung balita tungkol dyan. Useless o walang silbi. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 200 milyong pisong flood control project na kanyang ininspeksyon sa Tuba Benguet ngayong araw. Dagdag pa ng Pangulo, tila mag-aabono pa raw ang gobyerno dahil sa kapalpakan ng proyekto lalo't apektado rin ito ang bahagi ng Cannon Road. May Agenda Weekend Report live si Ivy Reyes. Ivy, anong balita dyan? George, dismayado na naman ang Pangulo sa nasaksihan niyang flood control project dito sa Tuba Benguet dahil ang 264 million peso rockshed project dito nag-collapse ang ilalim at gilid, bunsod ng sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan noong Hulyo. So very clear, here we go again. Pang-lima na yata nating inspeksyon nito. And it's always the same. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top-of-the-head estimate. Gaya ng obserbasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bulacan, parang wala raw ginawang trabaho sa rockshed na ito. Grabe. Matatandaang ito yung proyektong matagal nang ipinapa-audit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dahil bukod daw sa natural causes, baka dapat ding tingnan kung may construction flaws ba, kaya pumapalya ang proyekto. Ayan, mga sangkay ha. Unang nag-expose niyan si Magalong. Si Mayor Magalong. So ngayon, panahon po ni PRRD. Ni Tatay Digong. Ang problema kasi talaga sa panahon ni Tatay Digong, hindi po talaga hands-on sa mga project. Hindi po tulad kay BBM. Kasi si BBM, labas tang labas eh. Pinupuntahan na yung mga project. Kagaya po na ito mga sangkay, nadi-discover tuloy niya. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 35% ang nawawala sa mga negosyante sa Benguet kapag nagsasara ang Cannon Road. Kaya naninindigan itong economic sabotage ang anyay pangungurakot ng mga kontratista. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Itinuturo ng Presidente ang contractor. Ang LGU, nasa DPWH Cordillera naman ang sisi. At ang DPWH Cordillera, national budget daw ang salarin.
Itong kinatatayuan ko kasi bukod sa hindi raw kasama sa 200 Sinisi pa yung no? National budget daw yung salarin. Alam nyo, dapat palitan ni PBBM lahat ng mga opisyal na yan at ipadampot yung mga siraulong yan eh. Sila yung mga nagpapahamak sa mga project natin. Kaya totoo yung sinasabi ni Lacson eh. May sindikato sa loob. Mga miyembro po, mga sangkay, di umano, sabi ni Senator Lacson, ng DPWH at ilan pang mga opisyal ng ating gobyerno ang nagsasabuatan para nakawin po yung pera ng taong bayan na budget sana para sa mga proyekto. 64 million peso rockshell project taong 2000 pa nang huling naipagawa. In 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters, but walang pundong dumating. So last year we proposed the completion of the remaining 97 meters, no, out of the 248 meters, worth 240 million. And when the NEP came up, 100 million lang ang dumating. Samantala, nang matanong kung sino ang contractor ng rockshed, Nako, ayan na. itinuro ng DPWH ang 3K Rock Engineering na nakapangalan kay Engineer Francis Cuyop na tumakbong congressman para sa Lone District ng Ifugao. Sa ngayon, hindi pa sumasagot si Cuyop sa ating mensahe. George, mabalik Grabe, no? tayo sa Pangulo. Ipag-uutos niya raw na ibalik yung LGU acceptance o yung tinatawag na formal recognition mula sa mga local government. Okay, so ayun nga po, ang sabi ni BBM, ang kailangan dito maibalik yung dati, mga sangkay, yung tipong kapag may proyekto sa isang lugar, dadaan muna sa LGU. At titingnan ng LGU kung angkop yung proyekto sa kinakaharap nila. Kasi sila po ang nakakaalam dyan. Kasi ngayon mga sangkay, hindi na po dumadaan dyan eh. So doon nang gagaling yung matinding corruption. 'Di ba? Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.